Si Lord Rama, ang hari ng mga hari, 11 bahagi. Si Hanuman sa kanyang higanting anyo ay lumipad sa kalangitan at lumusot sa pagitan ng mga ulap. Sa ibaba, ang dagat ay gumagalaw sa mga naglalakihang alon. Pagkaraan ng ilang sandali, ligtas siyang lumapag sa isla ng Langka at bumalik sa kanyang normal na laki. Si Hanuman ay naglakbay sa kagubatan patungo sa kabisera ng lungsod. Pagsapit ng gabi, narating niya ang napakataas na mga pader ng lungsod. Si Hanuman ay lumiit sa laki ng isang pusa at tumalon sa ibabaw ng mga pader ng lungsod. Sinundan niya ang daan patungo sa loob ng lungsod at hindi nagtagal ay narating niya ang ginintuang tarangkahan ng palasyo ni Ravana. May daan-daang demonyo naglalakad. Palakad-lakad sila nag-aanyaya ng away sa isa't isa at nagkakantahan ng lasing. Tahimik na dumaan si Hanuman sa kanila nang hindi napapansin at pumasok sa pribadong tahanan ni Ravana. Natagpuan niya ang mga magagandang babae na tutulog ng mahimbing sa gitna ng mga kalat na unan, na parang mga swan na lumulutang sa dagat ng mga bulaklak. Sa gitna nila, sa isang mataas na kama na yari sa garing at ginto, sa ilalim ng isang puting canopy, natutulog si Ravana. Ang kanyang malalakas na mga bisig na nababalutan ng gintong mga pulseras at tinatakan ng mga pilat mula sa maraming laban. Sa isang kama na malapit sa kanya, natutulog ang magandang reyna ni Ravana na si Mandodari. Siya ang una sa libu-libong dalaga na dinukot ni Ravana mula sa mga tahanan ng mga demigods at ang mga nilalang ng kalangitan. Hinanap ni Hanuman si Sita sa buong palasyo, ngunit hindi niya siya natagpuan. Sinuyod niya ang mga makikitid na daan at mga paligid na tahanan, ngunit wala roon si Sita. Natakot si Hanuman na baka namatay si Sita dahil sa matinding pangungulila kay Rama. Sa kanyang paghahanap, natuklasan ni Hanuman ang isang taniman ng mga sinaunang puno ng Ashoka sa isang burol na malapit sa palasyo ni Ravana. Inaasahan niyang naroroon si Sita. Tumalon si Hanuman sa pader ng taniman at nakita niya ang mga puno na siksik sa mga bulaklak. Tumalon siya mula sa puno patungo sa ibang puno. Nagpapakalat ng mga bulaklak habang lumalalim ang kanyang pag-usad sa taniman. Ang mga bulaklak ay mabangong-mabango at ang tubig ay bumubulusok pababa sa burol patungo sa isang kristal na malinaw na lawa. Sa paligid ng lawa, bumababa ang mga marmol na hagdan mula sa mga gintong puno na tumutugtog na parang maliliit na kampanilya sa hangin. Umakyat si Hanuman sa mga tuktok ng puno at nakita niya ang isang puno mas matanda at mas marangal kaysa sa iba. Sa malapit sa punong ito, nakita ni Hanuman
ang isang babaeng nakaupo sa lupa na nakasuot ng mga punit-punit at maruming damit. Maputla siya at naliligo sa luha ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang kagandahan ay kumikislap na parang buwan na natatakpan ng mga ulap. Alam ni Hanuman na natagpuan na niya si Sita. Ang mga babaeng demonyo ay paikot-ikot sa paligid niya. Pangit ang anyo at may daladalang mga pamalo at sibat. Ang ilan ay may isang mata lamang. Ang ilan ay balot ng balahibo. Ang ilan ay kuba o higante ang laki. At ang mga ulo ng kambing, mga paa ng kamelyo, o mga tainga ng asno. Sa gitna ng mga halimaw na ito, nakaupo si Sita sa kalungkutan. Inaal si Rama. Naisip ni Hanuman, hindi niya napapansin ang mga halimaw na nakapaligid sa kanya o ang makalangit na hardin na ito. Ang tanging nakikita niya ay si Rama lamang. Sundan pa natin ang mga susunod na bahagi sa kwentong ito. Haribol.